Isang iglap, ang pinakaingatan kong alaala, ang pangakong binitawan ng aking lolo, winasa. At ang gumawa nito, hindi mga dayuhan, hindi mga kaaway na bigla na lang sumulpo, kundi ang sarili kong pamilya, ang dugo at laman ko. Nakatayo ako ngayon sa tapat ng dati naming bahay, ang pahanan ni Lolo Miguel, at ang salitang, "Nabenta na," sa gate ay parang libu-libong karayom na tumutusok sa puso ko. Ang bahay na ito, hindi lang ito gusali para sa akin. Bawat sulok nito, bawat haligi, bawat amoy ng lumang kahoy at ng mga wosas sa hardin ni Lolo, lahat yan ay buhay na alaala. Dito ako natutong mangarap, dito ko naramdaman ang pinakawagas na pagmamahal. At ipinagkait nila sa akin. Akala nila, akos na ang laha. Akala nila, nagtagumpay na sila sa kanilang kasakiman. Pero may isang lihim silang hindi alam. Isang detalyeng kinalimutan nila sa kanilang pagmamadali. Ang hindi nila alam, may inihandang huling sorpresa si Lolo. Isang plano na sisiguruhing mairinig nila ang kanyang huling halakhak, ng malakas at malinaw. At ako ang magiging instrumento noon. Ako si Sofia, 27 taong gulang. Marami ang nagsasabing binyayaan daw ako ng gandang pisikal, matangos na ilong, mga matang nangungusap, at buhok na animoy sutla. Madalas, ito ang unang napapansin ng mga tao. Pero para sa akin, ang tunay kong yaman ay ang mga pangaral at pagmamahal na ipinamana sa akin. Lalo na ng aking Lolo Miguel. Nagsisimula pa lang ako bilang isang freelance architect. Punong-puno ng pangarap. At ang pinakamalaki sa mga iyon, ang manatili sa bahay ni Lolo, ang alagaan siya hanggang sa kanyang pagtanda. At balang araw, doon na rin mismo itayo ang pundasyon ng sarili kong pamilya. Ang bahay na iyon sa San Rafael ay higit pa sa estrukturang bato at kahoy. Paraiso iyon ng aking kabataan. Isang santuwaryo ng mga masasayang alaala. Si Lolo Miguel, siya ang naging sandigan ko mula pagkabata. Maaga kaming iniwan ni Lola, kaya si Lolo ang nag-isang humubog sa aking nanay at sa mga kapatid niya. At sa aming mga apo, siya ang konstan. Ang bahay niya, laging bukas para sa amin. Ang amoy ng bagong lutong pandesal tuwing umaga, ang halimuyak ng kanyang nilagang bulalo na paborito ko, ang mga kwentuhan namin sa hardin, habang nagdidilig kami ng mga rosas at sampaguita, iyon ang mga bagay na bumuo sa akin. Sofia, apo, madalas niyang sabihin, habang nakatingin kami sa malawak na hardin, itong bahay na to, lahat ng ito, para sa'yo to pagdating ng araw. Dito ka magkakaroon ng sarili mong mga bulakla, sarili mong mga pangarap. Ingatan mo sana ha. Paulit-ulit niyang binibigkas iyon, na para bang nais niyang isulat sa bawat sulok ng aking puso. At ako naman, laging napapangiti, yayakapin ko siya ng mahigpi. Opo, Lolo. Pangako po. Hinding-hindi ko pababayaan. Payapang takbo ng buhay ko noon. May trabahong unti-unting umuusad, mga kaibigang maasahan, at si Lolo Miguel na laging nagpapaalala sa akin ng aking halaga. Hindi sumagi sa isip ko na ang matibay na pundasyong iyon ng tiwala at pagmamahal ay maaring gumuho, at ang mismong mga kamag-anak ko pa ang magiging sanhi nito. Ngunit ang buhay ay sadyang mapaglaro. Isang araw, nagkasakit si Lolo Miguel. Mabilis ang mga pangyayari. Ang dating matipuno at masigla kong lolo, biglang nanghina, unti-unting nilalamon ng karamdaman. Ginawa namin ang lahat ng aming makakaya. Isinantabi ko muna ang trabaho para maalagaan siya. Ngunit may mga laban talagang hindi natin kayang ipanalo. Isang malamig na umaga ng Marso, kuluyan na niya kaming iniwan. Ang sakit, parang piniga ang puso ko, hanggang sa wala ng matirang lakas. Sa burol, sa libing, para akong isang manikang walang buhay. Ang tanging nagbibigay sa akin ng kaunting aliw, ay ang pagbabalik-kanaw sa mga alaala namin sa bahay na iyon. Doon, parang nararamdaman ko pa rin ang kanyang presensya. Pero habang ang iba sa amin ay taimtim na nagluluksa, mayroon akong napapansing kakaiba sa mga kilos ni na Tita Elena, ang nakatatandang kapatid ni Mama, at ng kanyang asawang si Tito Ramon. Sila yung tipo ng mag-asawa na laging may matalas na komento sa yaman ng iba, laging nakasentro sa pera ang usapan, at laging gustong sila ang bida. Noong una,
Mga pabulong lang na komento ang narinig ko. Sayang naman yung bahay, ang laki pa naman. Walang titira. O kaya, ang taas siguro ng value niyan sa market ngayon. Elena, dapat alamin natin. Pinilit kong hindi pansinin. Sabi ko sa sarili ko, natural lang na pag-usapan ang mga praktikal na bagay. Kahit pasariwa pa ang sugat ng pagkawala ni Lolo. Si Mama naman, alam kong durog din ang puso. Pero pagdating kay Tita Elena, ilalaging tikom ang bibig. Laging nagbibigay daan. Laging umiiwas sa anumang alitan. Ngunit isang hapon, habang nagliligpit kami ng mga naiwang gamit ni Lolo sa ospital, malinaw kong narinig ang usapan nila mula sa kabilang silid. Elena, asikasuhin mo na agad yung mga papeles ng bahay ni tatay. Tingnan mo kung may last will and testament. Ani Tito Ramon. Pabulong pero sapat na para tumagos sa manipis na peder. Naman, Ramon. Para malaman na natin kung ano kalaga ang hatian. Kailangan nating maging praktikal. Huwag na tayong padala sa emosyon, sagot ni Tita Elena, na may kasamang mahinang tawa. Parang may matulis na bagay na dumuro sa dibdib ko. Hindi pa man nailalagak si Lolo sa kanyang huling hantungan. Pera na agad ang laman ng kanilang mga isi. Pinilit kong iwaksi ang masamang kutob. Ngunit may isang maliit na tinig sa aking kalooban na bumubulong. Mag-ingat ka, Sofia. Ito na ang simula ng unos. Pagkatapos ng libing ni Lolo, nagsimula na nga ang sunod-sunod na family meetings na isinagawa ni na Tita Elena. Ang siste, madalas ako ang huling nakakaalam. O kung minsan pa nga'y parang napipilitan lang silang isama ako. Si Tita Elena ang nagdeklara sa sarili niya bilang tagapamahala ng estate ni Lolo. Siya raw ang pinakamarunong at pinagkakatiwalaan ni Lolo pagdating sa mga ganitong usapin. Ang ganda ng kanyang mga ngiti. Pero ramdam ko ang lamig sa likod nito. Sa isa sa mga pulong na iyon, kung saan naroon si Mama, ang iba pa naming mga tiyahin at tiyuhin, doon na nila binuksan ang paksa tungkol sa bahay. Ang bahay sa San Rafael, panimula ni Tita Elena, na may tonong seryoso at makapangyarihan. Kailangan nating pagdesisyunan kung ano ang pinakamainam na gawin doon para sa kapakanan ng lahat. Hindi ako nakatiis. Sumabad ako, sinikap kong maging mahinahon kahit na kumakabog ang dibdib ko. Ita, alam naman po nating lahat na si Lolo. Paulit-ulit niyang sinabi na sa akin niya iwan ang bahay na yun, hindi po ba? Isang matamis, ngunit huwad na ngiti ang gumuhit sa labi ni Tita Elena. Yung ngiting parang sinasabing, kawawang bata, wala kang alam. Sofia, hiya alam mo si tatay, sadyang malambing lang talaga yun sa'yo. Ikaw ang paborito niyang apo, walang duda. Pero yung mga ganyang bilin-bilin, hiya, hanggang salita lang yun. Walang legal na basehan, walang kasulatan. Parang sinadya niyang ipahiya ako sa harap nilang lahat. Nanlamig ang buong katawan ko. Ang mga salita niya ay parang yelo. Pero tita, ilang beses niya pong sinabi yun sa akin. Sa harap pa nga minsan ni Mama, ni Tito Boy. Napatingin ako kay Mama, naghahanap ng anumang senyales ng suporta. Ngunit si Mama, nakayuko lamang. Ilatakot sa lubungin ang tingin ng kanyang kapatid. Sofia, malumanay ngunit may pangingibabaw na sabi naman ni Tito Ramon, na para bang nagpapaliwanag sa isang musmos. Mas praktikal kung ibebenta na lang natin ang bahay. Napakalaki ng halaga niyan sa merkado ngayon. Hahatiin na lang natin ang pera ng pantay-pantay sa mga anak ni Lolo. Sa ganitong paraan, lahat tayo makikinabang. Hindi lang ikaw. Ang diin sa hindi lang ikaw ay parang sampal. Pero tito, hindi naman po pera ang habol ko. Ang bahay po ang mga alaala ni Lolo. Yun po ang mahalaga sa akin. Nanginginig na ang boses ko. Pinipigilan ang luhang nagbabadyang tumulo. Sentimental value lang yan, Sofia. Mabilis na sabat ulit ni Tita Elena, na may halong iritasyon. Hindi ka naman namin gustong pagdamutan. Pero magkakatotoo tayo, hiya. Saan ka kukuha ng panggastos para sa maintenance ng ganun kalaking bahay at lupa? Sa kakarampot mong kinikita bilang baguhang architect. Isa pa, masyado kang bata para mamahala ng ganyang ay-arian. Baka maloko ka lang. Kami, mas may alam na kami sa mga ganyan. Ang mga salita niyang iyon,
na para bang minamaliit ang kakayahan ko dahil lang sa aking edad at itsura, ay nagpaliyab sa galit sa loob ko. Ang sakit ng bawat salita, para akong unti-unting sinasakal. Ang pinakamasakit, wala man lang ni isa sa kanila ang nagtangkang kumampi sa akin. Ang iba kong mga tiyuhin at tiyahin, tahimik lang, ang ilan ay tumatango pa. Ilasang-ayon sa mga sinasabi ni na Tita Elena. Pakiramdam ko, ako lang ang nag-iisa sa isang madilim na silid, walang makapitan. Kinagabihan, sinubukan kong kausapin si Mama ng kamilang dalawa. Ma, bakit po hindi kayo nagsalita kanina? Alam nyo naman po ang tunay na bilin ni Lolo. Narinig nyo po yun. Umiling lang si Mama, may namumuong luha sa kanyang mga mata. Ana, alam mo naman ang ugali ng Tita Elena mo. Mahirap siyang banggain. Ayoko ng gulo. At saka baka nga may katwiran sila. Para rin naman sa kapakanan ng lahat ang iniisip nila. Kapakanan ng lahat. O kapakanan nila Tita Elena at Tito Ramon. Doon ko unang naramdaman ang matinding kirot ng pagtataksil. Ang pangakong binitiwan ni Lolo, ang mga pangarap na binuo ko, parang bulang biglang naglaho dahil sa kanilang kasakiman. Ngunit sa kabila ng sakit, may isang maliit na apoy na nagsimulang umalab sa puso ko. Hindi pa ako tapos. Hinding-hindi ako susuko ng ganito na lang. Lumipas ang mga linggo, at lalong kumitini ang kanilang mga manyobra. Palihim silang nagpadala ng mga appraiser sa bahay ni Lolo para alamin ang eksaktong market value nito. Hindi man lang nila ako sinabihan o kinonsulta. Nalaman ko na lang ito nang minsang dumalaw ako sa bahay para maglinis at maglagay ng mga sariwang bulaklak sa altar ni Lolo. May mga taong hindi ko kilala na abala sa pagsusukat at pagkuha ng litrato sa loob at labas ng bahay. Sino po sila? At bakit po sila nandito? Tanong ko sa matandang kasambahay ni Lolo, si Manang Celia, na pansamantala munang pinanatili uon. Ay, Ma'am Sofia, mga taga-real estate daw po. Utos daw po ni Ma'am Elena, sagot ni Manang Celia, na may lungkot sa mga mata. Parang kumulo ang dugo ko hanggang sa tuktok ng aking ulo. Wala man lang kasintabi. Wala man lang katiting na respeto sa akin. O sa alaala man lang ni Lolo. Agad kong tinawagan si Tita Elena. Sinikap kong kontrolin ang galit sa boses ko. Tita Elena, bakit po may mga taga-real estate sa bahay ni Lolo? Akala ko po ba ay pag-usapan pa natin ito ng maayos? Sofia, para mas mapabilis ang proseso, malamig niyang sagot, na para bang wala lang. Nag-usap-usap na kaming magkakapatid. Lahat sila, pumayag na ibenta. Practicality, hiya. Para wala nang mahabang usapan at sakit ng ulo. Pero tita, paano naman po ako? Paano yung pauli-ulit na sinabi ni Lolo? Halos pumiyok na ako sa pinipigilang galit at pagkadismaya. Hiya, paulit-ulit na lang tayo sa isyong yan, sabi niya, halata na ang pagkainis sa kanyang tono. Wala ngang legal na dokumento yun. Kung gusto mo palaga, kapag nahati na ang pera, bumili ka na lang ng sarili mong maliit na apartment. Huwag ka nang maging makasarili. Isipin mo rin ang pangangailangan ng iba mong mga tiyuhin at tiyahin na mas nangangailangan kaysa sayo. Makasarili. Ako pa ang naging makasarili. Sila itong garapal na sa pera. Ako pa ang pinalalabas na masama. Ang kapal ng kanilang mga mukha. Doon ko lubusang napagtanto na hindi na ito simpleng hindi pagkakaunawaan. Ito ay isang kalkuladong hakbang para agawin ang nararapat na para sa akin. Desperado akong naghalungkat sa mga lumang kahon at aparador ni Lolo. Nagbabaka sakali akong may makikitang anumang sulat. Kahit kapirasong papel na magpapatunay sa kanyang habilin. Umaasa akong may milagrong mangyayari. Ngunit wala akong natagpuan. Ang pag-asa ko ay unti-unting naupos, ulad ng kandila. Isang araw, habang nasa trabaho ako, umawag si Tita Elena. Ang boses niya, di pangkaraniwan na masaya at matagumpay. Sofia, may magandang balita ako sa'yo. May buyer na ang bahay. At napakaganda ng offer. Konting ayos na lang sa papeles at tapos na. Parang binuhusan ako ng isang timbang yelo. Ano po? Ganoon kabilis. Wala pa pong isang buwan mula nang. Ganyan talaga kag maganda ang property at magaling ang broker. May pagmamalaki sa boses niya. Kaya maghanda ka na.
Magse-celebrate tayo kapag nakuha na natin ang tsek. At tumawa pa siya, isang tawang parang nang iinis. Hindi ako makapaniwala sa aking narinig. Ganoon na lang ba kadali, para sa kanila na burahin ang laha. Ang bahay na yon, na para sa akin ay isang sagradong lugar. Para sa kanila ay isa lamang malaking halaga ng pera na paghahati-hatian. Kinagabihan, nakita ko pa sa social media ang post ni Tita Elena. Isang litrato nila ni Tito Ramon, parehong nakangiti ng malapad, na may caption na, "Blessings pouring in. Hard work pays off. Thank you, Lord, for this early Christmas gift." Halos ibato ko ang cellphone ko sa galit at panggigigil. Ang sakit, ang bigat sa dibdib. Para akong tinaydor ng pauli-uli. Dumating ang araw na formal nang nilagdaan ang kontrata ng bentahan. Wala akong nagawa kundi ang manood mula sa malayo. Para akong pinanood na unti-unting sinisira ang kastilyong buhangin na matagal kong inalagaan. Niyakap ko na lang ang isang lumang litrato ni Lolo Miguel, habang walang tigil ang agos ng aking mga luha. "Lolo, patawad po. Hindi ko po na ipaglaban ang bahay niyo. Patawarin niyo po ako." Ilang linggo pagkatapos ng malagim na pagkakabenta ng bahay, habang sina Tita Elena at ang kanyang mga alipores ay abalang-abala sa pag-aayos ng mga dokumento, para sa nalalapit na paghahatyan ng biyaya, ako naman ay tahimik na nagliligpit ng mga personal na gamit ni Lolo na ipinamana niya sa akin. Isang malaking kahon ng kanyang mga paboritong libro, koleksyon ng mga lumang plaka, at ilang makakapal na album ng mga litrato. Ayon sa kanila, minor items lang daw ito, mga sentimental na bagay na walang kwenta. Para sa akin, ito ang mga tunay na yaman, ang mga piyaso ng kanyang buhay na hindi mabibili ng pera. Isang gabing maulan, habang binubuklat ko ang isa sa mga paboritong nobela ni Lolo, isang makapal na libro tungkol sa mga pirata at kayamanan, may isang bagay na dumulas mula sa mga pahina nito. Isang maliit, antigong susi na may nakakabit na kapirasong papel, at isang medyo naninilaw ng sobre na nakapangalan sa akin. Nanginginig ang mga kamay ko. Para sa aking pinakamamahal na apo, Sofia. Dagli kong binuksan ang sobre. Sulat kamay ni Lolo. Ang pamilyar niyang kurbada ng mga letra. "Mahal kong Sofia," panimula ng sulat. Ang bawat salita ay tila musika sa aking pandinig. Kung binabasa mo ito ngayon, malamang ay matagal na akong nagpapahinga sa kabilang buhay. At malamang din, sa kabila ng aking mga bilin, sinusubukan ng mga sakim mong tiyahin at tiyuhin na ibenta ang bahay na buong puso kong inilaan para sa iyo. Alam kong labis kang masasaktan, apo. Pero huwag kang mag-alala ng lubusan. Ang iyong lolo ay hindi natutulog sa pansitan. May inihanda akong plano B, o mas tamang sabihin, ang aking tunay na plano. Napahagulhol ako. Kahit sa kabilang buhay, iniisip pa rin ako ni Lolo. Ang kanyang pagmamahal ay walang kapantay. Ang susing hawak mo, Sofia, patuloy ng sulat, ay para sa isang safety deposit bot sa Banco de Oro, main branch. Sa loob niyon, makikita mo ang isang napakahalagang dokumento, ang orihinal na kopya ng aking tunay at huling habilin, na sinaksihan at pinanotaryo ng aking matalik na kaibigan at pinagkakatiwalaang abogado, si Ati Ricardo de Leon. Nakasaad doon, ng malinaw, na ang lupang kinatitirikan ng bahay, apo, ang lupa mismo, ay hindi kailanman maaring isama sa anumang bentahan na gagawin nila nang walang pahintulot mo. Ang lupa ay nasa ilalim ng isang pangmatagalang lease agreement na ako mismo ang nag-ayos, mula sa isang trust fund na ikaw, at ikaw lamang, Sofia, ang nag-isang benepisyayo. Ang istruktura ng bahay, maaari nilang ibenta, ngunit ang lupa, o ang mas malaki pang kita mula sa lease nito, ay mapupunta sa iyo kapag napatunayang ipinagbili nila ang bahay laban sa aking kahasang kagustuhan na ikaw ang maniyahan doon. Hindi ako makapaniwala sa aking nababasa. Parang nabunutan ako ng tini. Ngunit may kasunod pa. At higit pa riyan, mahal kong apo, patuloy ni Lolo sa kanyang sulat. Ang bawat salita ay tila nagbibigay lakas sa akin. Nakasaad din sa aking huling habilin, bilang isang penalty clause sa kanila, na kung sakaling maibenta ang bahay na iyon sa ibang tao, isang napakalaking halaga mula sa aking mga lihim na ban account,
Mga account na hindi nila alam ang kabuuan at kailanman ay hindi nila matutuklasan, ay automatikong ililipat sa iyong pangalan. Isang halaga, Sofia, na mas malaki pa ng 10 beses kaysa sa kakarampot na mapaparte nila mula sa pinagbentahan ng istruktura ng bahay. Ito ang tunay kong pamana sa iyo, Apo. Gamitin mo ito ng tama, para sa iyong kinabukasan, at para ipamukha sa kanila na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa salapi, kundi sa integridad, pagmamahal, at pagiging tapat. Sa pinakahuling bahagi ng sulat, nakasulat ang kumpletong pangalan at numero ng telepono ni Ate Ricardo de Leon. Tawagan mo siya agad, Sofia. Matagal ka na niyang hinihintay. Niyakap ko ng mahigpit ang sulat ni Lolo. Ang mga luha ko ngayon, hindi na lang dahil sa pay at sakit, kundi dahil sa labis na paghanga, pasasalamat at pag-asa. Si Lolo Miguel isang henyo, isang mapagmahal na henyo. Hanggang sa kahuli-hulihang sandali, hindi niya ako pinabayaan. Prinotektahan niya ako sa paraang hindi nila kailanman inaasahan. Ito na ang simula ng kanilang pagbagsa. Ito na ang huling halakhak ni Lolo. At ako, si Sofia, ang maghahatid nito sa kanila. Nakabalot sa isang ngiting matagal nilang hindi malilimutan. Kinabukasan, agad kong tinawagan si Ate de Leon. Ang boses niya sa kabilang linya ay kalmado, malumanay, at puno ng respeto. Ms. Sofia Sandoval. Hiya, kanina ko pa hinihintay ang tawag mo. Ang lolo mo, si Don Miguel, ay isang napakabuting tao at isang matalinong kliyente. Alam niyang darating ang araw na ito, at iniwan niya sa akin ang lahat ng kinakailangang instruksyon. Agad akong nakipagkita kay Ate de Leon sa kanyang opisina sa Makati. Isang matandang abogado na may matalas na tingin ngunit mabait na ngiti. Ipinaliwanag niya ang lahat ng detalyado. Ang trust fund, ang komplikadong lease agreement sa lupa, ang mga di matitinag na kondisyon sa huling habilin ni Lolo. Lahat legal, lahat nakatatak sa mga dokumentong may selyo ng korte. Lahat hindi matitinag. Mas matindi pa pala ang plano ni Lolo kaysa sa aking inakala. Hindi lang ang lupa. May isang napakalaking trust fund si Lolo na itinatag niya maraming taon na ang nakalipas. Gamit ang mga pinaghirapan niyang investments na hindi niya kailanman ipinagyabang. Ang tanging layunin ng trust fund na ito ay para sa akin. At ito ay ma-activate lamang sa oras na ang bahay ay maibenta laban sa kanyang dokumentadong kagustuhan na ako ang magmamana at maniyahan dito. Ang perang pinagbentahan nila ng istruktura ng bahay ay barya lamang kumpara sa napakalaking halagang nakapaloob sa trust fund na ito. Ang pamilya ko, ang akala nila, ang bahay at kaunting savings lang ang yaman ni Lolo. Hindi nila alam, si Lolo pala ay isang kahimik na milyonaryo na naghanda para sa aking kinabukasan sa paraang hindi nila sukat akalain. Naramdaman ko ang kakaibang tapang at kumpiyansa na bumalot sa aking pagkatao. Hindi na ako ang Sofia na umiyak lang sa isang tabi at nagmumukmo. May hawak akong alas. Isang alas na galing mismo kay Lolo. At handa na akong ilapag ito sa mesa. Tamang-tamang lahat. Nagkatawag ng isang grand celebratory dinner, si Tita Elena. Para raw sa matagumpay na pagbebenta ng bahay. At para na rin daw sa formal na paghahati-hatian ng perang kinagbentahan. May gana pa siyang tumawag sa akin. Sofia, hiya, sumama ka na ha. Para naman makatikim ka ng biyaya kahit papaano. At para makita mo kung paano humawak ng pera ang mga tunay na may alam. Ang sarkasmo sa kanyang boses ay hindi maitatago. Pumayag ako na may ngiti sa labi. Ngunit may kondisyon ako. Opo, tita, sasama po ako. Pero pwede po bang isama ko si Ate de Leon? May ilang mga legal na katanungan lang po akong nais liwanagin tungkol sa estate ni Lolo. Medyo nagtaka siya at tila nag-alinlangan. Pero sa huli ay pumayag din siguro inisip niya. Ano naman ang magagawa ng isang abogado laban sa kanilang tagumpay? Akala niya siguro, gusto ko lang makipagnegosyate para sa mas malaking parte. Mali siya. Dumating ang gabi ng engranding dinner. Nasa isang mamahaling pribadong silid kami, sa isang kilalang restaurant sa The Fort. Nandoon silang lahat, si Tita Elena, na nakasuot ng kumikinang na bestida, si Tito Ramon, na hindi maalis ang mapagmataas na ngisi,
Ang mga iba ko pang tiyahin at tiyuhin na abala sa pagkapalitan ng mga plano kung saan gagastusin ang kanilang mana, at si mama, na laging aligaga at hindi mapakali. Masasaya sila, malalakas ang kawanan, nag-unahan sa pagpaplanuhan kung saan lulustayin ang perang inaasahan nila. Si Tita Elena, parang reyna sa kanyang trono, nasa gitna ng mahabang lamesa, hawak-hawak ang isang maliit na ledger at mga sobreng naglalaman daw ng mga tsek para sa bawat isa. Okay, pamilya, masiglang anunsyo ni Tita Elena, habang marahang kinakalansing ang kanyang kutsara sa gilid ng kanyang baso ng wine. This is the moment we've all been waiting for. Ang pinaghirapan natin, ang biyayang iniwan sa atin ni tatay. Nagtawanan sila, maliban kay mama na pilit lang ang ngiti. Nagsimula nang ipamigay ni Tita Elena ang mga sobre. Bawat isa ay may ngiti sa labi, habang tinatanggap ito. Nang malapit na sa akin ang kanyang pag-abot, dahan-dahan akong tumayo. Nasa tabi ko si Ate De Leon, na tahimik ngunit alerto. Sandali lang po, sabi ko, ang boses ko. Kalmado ngunit may bigat na hindi nila inaasahan. Tita Elena, mga tito, tita, mama, bago po natin ituloy, yang pamimigay ng mga sobre, may napakahalaga lang po kaming nais ipabatid ni Ate De Leon. Ito po ay tungkol sa tunay at hindi mapapasubali ang huling habilin ng ating mahal na Lolo Miguel Sandoval. Natigilan silang lahat. Ang masayang kwentuhan ay biglang naputol. Nagtinginan sila sa isa't isa, puno ng pagtataka. Ang ngiti sa mukha ni Tita Elena ay biglang naglaho, napalitan ng pagkunot ng no. Anong kalokohan yan, Sofia? Maayos na ang lahat. Apos na ang usapan. Nahati na ang dapat mahati. Ngumiti si Ate De Leon, isang ngiting profesional ngunit may bahid ng tagumpay. Hindi pa po tapos, Ma'am Elena. Sa katunayan, ngayon pa lang po magsisimula ang tunay na pag-aayos ng lahat. Ayon na rin po sa pinakahuling dokumentadong kagustuhan ni Don Miguel. Dahan-dahang inilabas ni Ate De Leon mula sa kanyang attache case ang isang makapal na folder na puno ng mga dokumento. Ito po ang orihinal at pinanotaryohang kopya ng Last Will and Testament ni Don Miguel Sandoval, na nilagdaan niya ilang taon bago siya pumanaw, kasama ako bilang saksi. Nakasaad po dito ang ilang mahahalagang probisyon na tila hindi ninyo nabigyang pansin, o marahil, sadyang kinalimutan. Nagsimulang magpaliwanag si Ate De Leon. Ang bawas salita niya ay parang malalakas na kulog na yumanig sa buong silid. Ang tungkol sa trust fund, ang tungkol sa lease agreement ng lupa, at ang pinakamatindi, ang kondisyon na kapag naibenta ang bahay laban sa kagustuhan ni Lolo na mapunta ito sa akin, ang kabuuan ng kanyang napakalaking trust fund, na naglalaman ng halos lahat ng kanyang kunay na yaman, ay buong-buo at walang bawas na mapupunta sa akin, kay Sofia Esmeralda Sandoval, bilang nag-isa at hindi mapapalitang benepisyayo. Ang mga mukha nila hindi ko maipinta. Mula sa pagkagulat, naging pamumutla, pagkalito, hanggang sa unti-unting pag-usbong ng galit at hindi makapaniwalang ekspresyon. Si Tita Elena, namumula na ang mukha at lig sa tindi ng emosyon. Hindi yan totoo. Impossible. Kami ang maana. Kami ang nararapat na magmana ng lahat, sigaw niya, nanginginig ang boses. May karapatan po kayo, Ma'am Elena, mahinahong sagot ni Ate De Leon, sa maliliit na bahagi ng kanyang ibang mga ari-ayan, na malinaw ring nakasaad dito sa dokumento. Ngunit ang bulk ng kanyang yaman, ang specific trust fund na ito, ay malinaw na inilaan niya para kay MS Sofia. Lalo na sa ilalim ng kasalukuyang sitwasyon, kung saan ang kanyang pangunahing habilin tungkol sa bahay ay hindi nasunod. Ang perang pinagbentahan ng istruktura ng bahay. Ayon po sa habilin, kailangan pa pong masusing suriin kung may matitira pa para sa inyo matapos mabayaran ang lahat ng buwis, mga utang ng estete, at higit sa lahat, matapos maipatupad ang penalty clause na itinakda ni Don Miguel dahil sa tahasang pagsuway sa kanyang huling kahilingan. Penalty clause, nanginginig at halos pabulong na tanong ni Tito Ramon, na ngayon ay parang basang sisiw. Opo, ito Ramon, ako na ang sumagot, hindi na mapigilan ang sayili. Ang boses ko ay matatag at puno ng kumbiyansa.
Sabi po ni Lolo sa kanyang sulap para sa akin. Alam na alam niyang may gagawa ng ganito sa kanyang pamana. Alam niyang may masisilaw sa pera. Kaya gumawa siya ng paraan para siguraduhing mapupunta pa rin sa akin ang tunay na para sa akin. Ang istruktura ng bahay na ibenta ninyo. Pero ang pagmamahal, ang proteksyon, at ang tunay na yaman ni Lolo, hinding-hindi nyo kailanman maagaw o mabibili. Dinuro ko sila ng tingin isa-isa. Akala nyo, Tita Elena, dahil babae ako, dahil bata pa ako, dahil maganda lang ako gaya ng madalas nyong iparinig, ay madali akong maluloko at mapapaiko. Nagkakamali po kayo. Nagwala si Tita Elena. Tumayo siya at halos ihampas ang kamay sa mesa. Magnanakaw ka, Sofia. Minamanipula mo ang lahat ng ito. Sinisiraan mo kami. Ngumiti ako, isang malamig at mapanghamong ngiti. Ako pa po ang magnanakaw, tita. Sino po ba ang nagmadaling ibenta ang bahay na alam niyang may sentimental value sa akin at may bilin si Lolo? Sino ang hindi nakinig sa hiling ng sarili niyang ama? Sino ang nagpanggap na walang alam sa tunay na habilin para lang makuha ang gusto? Kayo po ang sumira sa pamilya natin, hindi ako. Walang nakaimik sa kanila. Ang dating maingay at masayang silid, ngayon ay nababalot ng isang mabigat at nakabibinging katahimikan, na binasag lamang ng mga pigil na hikbi, marahil ay pagsisisi, o mas malamang, panghihinayang sa nawalang pera, mula sa ilan sa kanila. Si Mama, nakatingin sa akin, may mga luhang dumadaloy sa kanyang pisngi. Ngunit ngayon, sa kauna-unahang pagkakataon, nakita ko ang paghanga at kaunting tapang sa kanyang mga mata. Ang perang inaasahan nilang magiging susi sa kanilang mga luho, biglang naging abo sa kanilang mga kamay. Ang masakit para sa kanila, hindi lang yung hindi nila nakuha ang inaasam nilang limpak-limpak na salapi, kundi yung katotohanang naloko sila ng taong buong buhay nilang minamaliit at hinahama. Nalinlang sila ng sarili nilang kasakiman at pagkagahaman. Ahigi sa lahat, nalinlang sila ng isang matalinong lolo na hanggang sa kabilang buhay ay nagawang protektahan at ipaglaban ang kanyang pinakamamahal na apo. Ang gabing iyon ang naging hudyat ng unti-unting pagkakawatak-watak ng pamilya sa panig ng aking ina. Si Tita Elena at Tito Ramon, ayon sa mga nakalap kong balita, ay hindi na halos nag-imikan at laging nag-aaway, sinisisi ang isa't isa sa kanilang kamalasan. Sila ang pinakamasama ang loob, dahil sila ang utak ng lahat ng ito. Ang iba naming mga kamag-anak, kani-kanyang layas at iwas. May ilan na lumapit sa akin para humingi ng paumanhin, nagbaka sakaling makahingi ng balato. Ngunit alam ko sa aking puso kung sino ang tapat at sino ang nagpapanggap lamang. Si Mama, ilang araw matapos ang insidenteng iyon, ay personal akong kinausa. Sa wakas, humingi siya ng paimtim na tawad sa kanyang naging kahinaan at pananahimik. Nakita ko ang sinseridad sa kanyang mga mata. Inatawad ko siya. Alam kong mahal niya ako. Natakot lamang siyang suwayin ang kanyang kapatid at masira ang kapayapaan sa pamilya. Ako, ginamit ko ang perang ipinamana sa akin ni Lolo Miguel para tuparin ang mga pangarap na sabay naming binuo. Bumili ako ng isang maganda at komportableng bahay sa isang tahimik na subdibisyon. Hindi kasing laki ng kay Lolo, pero sapat na para sa akin at sa bubuuin kong pamilya balang araw. Mayroon itong maliit ngunit magandang hardin, kung saan nagtanim ako ng mga wosas at sampagiita, tulad ng mga paborito ni Lolo. Dito, sa bagong kahanang ito, sisimulan kong buuin ang sarili kong mga alaala, dala-dala ang mga aral at pagmamahal na iniwan niya sa akin. Nagtayo rin ako ng isang maliit na foundation sa pangalan ni Lolo Miguel, para tulungan ang mga batang nais mag-aral ng arkitektura ngunit kapos sa buhay. Minsan, kapag nag-isa ako sa aking veranda, habang pinagmamasdan ang paglubog ng araw, naiisip ko si Lolo. Ang kanyang mga ngiti, ang init ng kanyang mga yakap, ang lalim ng kanyang mga payo. Nalulungkot pa rin ako na wala na siya sa aking tabi. Ngunit agad iyong napapalitan ng matinding pasasalamat at pagmamalaki. Dahil sa kanyang plano B, hindi lang niya ako binigyan ng pinansyal na seguridad, binigyan din niya ako ng hustisya. At higit sa lahat, ipinakita niya sa akin ang tunay na kahulugan ng pagmamahal na walang hinihintay na kapalit.
Ang paghihiganti ay hindi laging matamis, lalo na kung ang iyong mga nakalaban ay sarili mong kadugo. Mayroon pa ring kirot at pait na naiiwan. Pero sa kwentong ito ng aming pamilya, ang tunay na nagwagi ay ang pagmamahal, ang katotohanan, at ang katalinuhan ng isang lolo na hindi nagpatalo sa kasakiman. At si Lolo Miguel, alam kong nakangiti siya ngayon mula sa kalangitan. Nakuha niya ang kanyang pinakamatamis at pinakamaingay na huling halakha. At ako, bilang tagapagmana ng kanyang pagmamahal at katalinuhan, sisiguraduhin kong mabubuhay ako sa paraang magbibigay sa kanya ng walang hanggang karangalan. Natutunan ko na ang pinakamahalagang pamana ay hindi ang materyal na bagay na ating naiiwan, kundi ang tibay ng loob na ipaglaban ang tama, ang pag-asang hindi naubos, at ang kapangyarihan ng pag-ibig na kayang lampasan ang anumang pagsubok, kahit pa ang kamatayan.